Sa linggo ngayon, ito ay pagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. At ito ngayon ang last day ng Christmas. Next week, mag-uumpisa naman tayo sa ordinary days. So, sa pagkakataong ito, mag-greet muna ako sa iyo ng Merry Christmas at Happy New Year dahil ito yung last day na hindi ako naka-greet sa inyo. No? Merry Christmas, Happy New Year. At sa ngayong selebrasyon natin ito ay ang pagbibinyag sa Panginoon sa Ilog Jordan. Makikita natin sa ating ebanghelyo na ang Panginoon ay binabinyagan ni San Juan at bumaba pagkatapos ng kanyang pagbibinyag, bumaba ang Espiritu at mayroong tinig sa langit na nagsabi, "Ikaw ang minahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." At dito sa kanyang pagbibinyag ay ito na yung pag-uumpisa ng public ministry ng ating Panginoon. Dito na nag-uumpisa yung kanyang misyon sa mga tao at ito na yung umpisa na ipapakita sa atin kung paano mamumuhay na naayon sa Panginoon sa pagmamahal. Makikita natin sa kanyang public ministry. At sa selebrasyon natin ito, inibintahan din tayo, paano ba natin pinahahalagahan ang ating binyag? For sure, lahat tayo nabibinyagan, pero paano ba natin ito tinitreasure? Sa ating selebrasyon ngayon, pinalahanan tayo na ang ating binyag ay, sa ating pagbibinyag, tayo ay nagiging isa. Nagiging members of the one body of Christ. Nagiging katawan tayo ng Panginoon. Nagiging isang simbahan. Nabibilang tayo sa parte ng katawan. Kaya bilang katawan ng Panginoon na bilang bininyagan, ano ba ang gagawin natin para ang ating katawan ng ating simbahan ay magiging healthy? So pinapakita sa atin ating Panginoon na siya'y nakisalamuha sa mga tao. At tayo din bilang membro ng katawan ng Panginoon, tayo din ipapakita natin ang tunay na pagpahalaga. Dahil ito yung nagbibigay pagkakaisa. Alam naman natin kung mayroong sakit ang ating katawan, halimbawa masakit ang tiyan, hindi lang tiyan ang masakit. Ngunit buong katawan ang masakit. Kaya nga, tayo bilang parte ng katawan, ano ba ang gagawin natin upang maibsan ang sakit na nararamdaman natin? Dahil sa ating binyag, sinasabihan tayo na tayo'y makikipagkaisa sa ating kapwa, makikiisa sa ating simbahan. Kaya tayo bilang mga bininyagan, tayo din ay magbibigay galak or we give healing sa ating simbahan bilang isang katawan ni Kristo. Sa buhay ng Panginoon, pinapakita niya na siya ay nagko-comfort sa mga nagluluksa, nilalapitan niya. So tayo din ay sa ating community or sa ating simbahan, mayroong mga taong nagkakasakit, member ng katawan na hindi maganda yung sabi natin sa tingin ay parte na may sakit, no? At tayo bilang kasamahan, kailangan tayo din ay magre-reach out upang ma-heal yun. Halimbawa, kung mayroong nagkakasala, upang magiging isa, tayo ay magpapatawad. Kung mayroong gustong ipapakita natin na minamahal natin sila at sa ating mga ginawa, ang ating nararamdaman ay gumagana at it gives us healing, magiging isa ulit tayo. Kaya sa ating mga ginagawa, tayo ay magiging, sa pagbibinyag, magiging bagong tao rin tayo. Nagbibigay galak, nagbibigay healing, nagbibigay pagkakaisa katulad sa ginawa ng Panginoon. Kaya halimbawa, sa ating community, sa ating pamilya, paano ba natin ito, ang ating pagsasamahan na magiging healthy bilang isang bininyagan? Susunod tayo sa gospel values dahil ito ang parang upang mayroong harmonia
sa isang tahanan o sa isang society na ating kinabibilangan. At tayo bilang bininyagan, ito yung call natin na ipapakita natin ang mga values ng ating Panginoon sa ating kapwa. Dahil sa pagpakita ng ito, katulad sa pinapakita ng Panginoon sa mga tao, ito ay nagbibigay galak. At sumusunod sila at nagiging isang pananampalataya. Kaya tayo bilang parte ng katawan, magbibigay tayo ng healing. Bilang isa tayong parte ng katawan, ipapakita natin sa pagpapractice ng mga magandang gospel values na ating natutunan. At ipapakita natin na i-cultivate natin ang atmosphere of love within the body of Christ sa ating community, sa ating pamilya, upang ito'y matiwasay at mayroong kasiyahan. At ito yung inaasahan natin na buhay, kaya kailangan natin i-cultivate. Hindi magtatapos ang ating pagbibinyag sa simbahan. Ang ating pinapakita, paano natin isa sa buhay bilang bininyagan. Dito sa ating selebrasyon, makikita natin sa ating pagbibinyag na kailangan din natin ang kapangyarihan. In the public ministry of Christ, pag-umpisa na kanyang public ministry after his baptism, ay maraming challenges, no? Pero saan humuhugot ang lakas ang Panginoon? Doon sa kanyang Ama. May time siya sa pagdadasal. Kahit gaano man ka-stressful ang kanyang public ministry, maraming kumukutya sa kanya, ngunit humuhugot siya ng lakas sa kanyang Ama. Tayo din bilang bininyagan, marami ding challenges tayong pinagdaanan na kung minsan tayo malulugmok, hindi makatayo, ngunit hihingi tayo ng lakas sa ating Panginoon through prayers. At ito sinagawa natin ay hingi tayo ng lakas upang gabayan tayo ng ating Panginoon, upang mapatuloy natin na tayo magbibigay sigla sa buong katawan ng ating Panginoon. So, tayong mga bininyagan, tayo ay may kahinaan. Kung saan tayo, halimbawa, nandito tayo, malayo tayo sa ating pamilya, ano bang gagawin natin para tayo hindi madala sa mga challenges, sa mga tentasyon na gumugulo sa ating buhay, malayo sa ating pamilya? Kaya we should have asked God for His guidance, at makikita natin sa buhay ng Panginoon na the prayer is part of His life. Kahit Panginoon siya, doon dadasal siya. Kaya tayong mga bininyagan, pinapakita niya sa kanyang public ministry na susundin natin ito, dahil ito lang ang lakas natin para to stand against the temptation, to stand against the challenges in life. Dahil kung hindi tayo, wala tayong connection sa Panginoon, dahil madaling masisira ang katawan ni Kristo, madaling masisira ang ating pamilya. Kaya through the church, the value, we have been instilled with gospel values para magagamit natin ito. Dahil sa baptism, tayo din ay we are in connection with God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Nandito sa atin ang Espiritu Santo upang magabayan tayo through sa ating mga konsensya. Kung ano ang tama, kung gaano tayo kahigpit mahawak sa sinasabing totoo. Kaya nga, ayaw natin masaktan ang ating kapwa dahil alam natin kung paano ang feeling sa masaktan. Ito yung wisdom from the Holy Spirit. Ayaw mong saktan yung tao dahil binibigyan ka ng wisdom ng Holy Spirit na mahirap masaktan. Kaya binibigyan ka ng sense of respect, sense of dialogue, sense mapakinggan mo siya. So this is the guidance of the Holy Spirit through sa ating baptism.
Binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon para sa mga tentason. Kaya hindi natin madali itong mapalakas kung hindi tayo huhugot ng lakas sa ating Panginoon. The one who gives us the source of life and strength, which is God. Kaya nga, kahit malayo tayo sa ating pamilya, kung matatag ang ating paniniwala, matatag ang ating hawak sa Panginoon, kahit anumang dagok o tentasyon, hindi tayo madadala. Dahil alam natin, through the wisdom, kung alam natin kung anong implikasyon kung madadala tayo, masisira. Kaya, through the power of prayer, we are strengthened. Katulad sa ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Nagiging matatag siya sa connection niya through prayer. Kaya tayo, we have the chance to be with God through the Eucharist. And this is our chance to listen to God at the same time, the chance that God would be listening to us through our celebration as one body of Christ. At ito yung pinapakita bilang tayo'y bininyagan. At sa ating binyag ay sinasabihan din tayo ng Panginoon na may responsibilidad tayo. We have a mission na ginagampanan natin. Sabi nga ni Pope Francis, you have to bring the church to the periphery. Dalhin mo ang simbahan kung saan ka. Makikita sa'yo na sa'yo nandyan ang simbahan. Ang simbahan na makikita mo ang pagkakaisa, ang respeto, ang pakikinig, at ang pagmamahal. Ikaw, wala na si Kristo ngayon nagbibigay. Sabi nga ni Mother, ni Saint Teresa of Lisieux, na wala na ang Panginoon, tayo na, ang mga taong bininyagan, ang magdadala, ang kamay, ang paa, ang bibig ng Panginoon, upang madala natin sa ating pamilya, sa ating komunidad, saan man tayo natatrabaho, ang simbahan, dahil nakikita sa atin na buhay ang Panginoon sa ating mga ginagawa, sa ating mga sinasalita, sa ating mga pakikitungo. So ito yung buhay na misyon na ipapakita sa atin. Ito yung identity natin. At ang identity natin hindi lang sinasabi na tayo ay Katoliko na binyagan, ngunit ang identity natin makikita sa output natin kung paano tayo mapapakita ang buhay Kristiyano. At ito yung misyon natin sa ating buhay bilang bininyagan. At ito ang call sa atin ngayon na sa mga challenges nating nakikita, sana tatayo ang simbahan dahil marami ng bininyagan na nalalayo. Bakit? Wala silang connection sa Panginoon. They take for granted their virtue of baptism that given to them by the church. Napakalaga sa atin ang ating pagbinyag. It reminds us to be the sons and daughters of Christ. Kaya tayo mga anak, maipakita sana natin ang bilang biniyagan, ang kaugalian ng ating Ama na Hesukristo. So sa public ministry, nakikita natin ang Panginoon na nagpapagaling siya, nagko-comfort siya sa mga kinukondem ng mga tao. Hindi siya nagja-judge. At ito yung mission din natin na dapat maipakita sa ating simbahan, sa ating community, at even sa ating pamilya. At sa ating, kung saan man tayo, malalayo man tayo sa ating pamilya, pero sa ating pagiging tayo, nagwi-withstand ang pagiging Kristiyano natin. Hindi lang sana sa pangalan, ngunit sa ating mga ginagawa. Dahil tayo'y bininyagan. At ito yung mission natin na maipakita natin ang faithfulness natin, pakita natin ang totoong friendship natin, at papakita rin ang mga totoong values na natututunan natin. Na tayo lang mag-isa, no? Na kahit saan man tayo, nandito sa ating bayan, nandito sa malayo, makikita pa rin natin na
tayo'y nagpe-preserve ng Christian values. Hindi tayo madadala sa mga tentasyon. At ito ang call natin ngayon. To live as children of Christ, being baptized Christian. Ito ang call para sa ating lahat. Dahil sa sinasabi ko na, ang mundo ngayon ay maraming challenges. Dapat tayo bilang one body of Christ, magiging konsensya din tayo sa sosyedad. Dahil kung wala ng konsensya ang sosyedad, paano na? And that is our mission, being baptized daughters, sons and daughters of Christ. And in our celebration, we should always keep our connection with God through prayer, through the celebration of the Eucharist, so that the Christ in us will bloom and will be productive through us. No? Tayo magiging produktibo, maipakita natin ang buhay Kristiyano at buhay bininyagan through sa ating ginagawa, pakikikapwa, at paano natin palaguin ang pagmamahal sa ating komunidad. Amen.